Tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Isaias, Kabanata 54, talatang 17. Book of Isaiah, chapter 54, verse 55. Ganito po ang sinasabi. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo, at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Purihin po ang salita ng Diyos at welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Albert Catito. Sige po, manalangin po tayo. O aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa kaligayahan na sa presensya niyo ay laging kumpleto ang lahat. Salamat Panginoon na kayo ang Diyos na sentro ng aming pagtitipon, lalo na sa pakikinig ng inyong mensahe ngayong umaga. Lord, kayo ang Diyos na dapat na maitaas sa aming mga puso. Buksan niyo po ang aming mga puso at ang mga iskisipan upang ang lahat ng mensaheng aming mapag-aaralan ay ito ay tumimo ng malalim sa matabang parte ng aming mga puso. Makagamitin niyo po ang inyong abang lingkod na para kayo lang po ang maitaas at mapapurihan. Sa inyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, parangal, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya napakaganda na ang Diyos ay napakabuting Diyos na ang message niya ngayong umaga doon sa Isaiah 54 verse 17, doon sa una na sinabi niya sa English, no weapon formed against us shall prosper. Talagang hindi magtatagumpay ang anumang sandata na para sa atin dahil ang Diyos ang nag-iingat sa atin dahil tayo po ay sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Kaya ang konteksto po ng message na ito doon sa Book of Isaiah. Sabi rito, God turned His back on Israel when they disobeyed. But a small number never lost hope and continued to seek Him no matter how difficult times may be. We have hope when we keep our trust in Him. Kaya ang message na ito ay ang tunay na pag-asa, umaasa sa Diyos at patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Kaya yung message na ito na walang anumang sandata na pwedeng ilaban sa atin dahil ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Kaya napakaganda ng message na ito. Kailangan lang yung maliit na number dun sa Book of Isaiah ay talagang hindi nawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy na umaasa sa Diyos. Kaya yung message na ito, sa lahat ng umaasa sa Diyos, sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos, sa lahat ng umahanap sa mukha ng Diyos, yan ang gusto ng Panginoon. Na kailangan lagi natin hinahanap dahil ang Diyos ang ating pag-asa, ang Diyos ang ating katagumpayan sa bawat araw ng ating buhay. Kaya yung message na ito, Isaiah's message, makita natin yung dalawang bagay. Hope and restoration. God is the judge and Savior. Siya ang maghuhukom. Siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating Diyos. At siya rin magiging hukom sa bawat isa sa atin. Kaya talagang kailangan lang ay patuloy na umasa sa Diyos at patuloy na magtiwala lang sa Diyos araw-araw ng ating buhay. Judgment became of rebellion and corrupt leaders of arrogant people. Kaya marami sa time na yon ang mga nagmamataas sa Diyos. Kaya nga yung maliliit na numbers na talagang kumilala, umaasa sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos, ito po, natabi, no weapon formed against us shall prosper.
Kaya napakalaga na alam natin na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Kailangan wala tayong rebellion sa ating mga puso at laging ang Diyos lang. Walang corrupt leaders. Lalo na sa ating ngayon, dapat ang mga leaders laging willing to obey, willing to submit everything to the Lord. What is Israel's situation during Isaiah's time? Meron dalawang bagay. Meron dito divided kingdom. Israel, North, yung place na yun at Judah, South. Ito yung dalawang kingdom. Israel kingdom and Judah's kingdom. The kingdom of Israel is a dark picture of the degenerate rulers of simple people ending in slavery. Itong Israel, yung kingdom of Israel, dalawa po eh. Kaya yung dahil nga sa pagiging makasalanan, nag-end sa slavery, naging alipin sila for how many years doon sa lugar ng Babylon. At marami pa, yung dahil nga ginapi ng Assyria, ang mga tao nandoon sa Israel, doon sa kingdom of Israel and the north part, and Judah, the kingdom of Judah was also on the downgrade, but judgment was not visited on her as quickly as because of the influence of a number of good kings who reigned during this period. Dahil hindi agad na husgahan, nahatulan ang mga nandun sa Judah, dahil nga po sa patuloy na pabalakad ng mga hari, ng mga ruler, ng mga good ruler on that time. Kaya talagang naranasan nila, hindi agad sila inusgahan ng Panginoon, pero yung isa, kaya dapat maintindihan natin, tayo, kung tayo ay patuloy na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kamukha ng mga kaharian, ng panahon na Isaiah, ay talagang naranasan, hindi agad-agad nasisintensyahan, hindi agad nababarsahan dahil nga sa nakikitang impluensya ng mga tunay na hari na naging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya dito, sa Book of Isaiah 28 and 29, Jerusalem, makita natin ito sa pangalawa, Jerusalem destroyed by Assyrian, people are hopeless, discouraged, and doubting God's promise. Jerusalem destroyed by Assyrian. Dahil nga sa disobedience, dahil dun sa hard-headed and priorities themselves. Kaya dapat ang mga tao na yon, sa Book of Isaiah, chapter 28 and 29, makikita yung katigasan ng ulo ng mga tao na yon, disobedience sa Panginoon at pinaprioritize sa kanilang mga sarili. Tayo naglilingkod, hindi tayo naglilingkod para sa ating sarili. Tayo ay naglilingkod para sa Diyos, hindi natin pinapriority ang ating mga sarili. Dapat ganun din. Kung tayo ang pinapriority natin ng Diyos, kaya nga yung message na ito, no weapon formed against us shall prosper. Kaya walang anumang sandata, sabi nga niya doon sa Book of Isaiah sa 54, na itong mga sandata na ito, ang Diyos din ang gumawa. Ang Diyos din ang gumawa. Pero hindi gagawin, ibibigay sa atin yan dahil natutuwa, nalulugod ang Diyos kung sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya hindi ibibigay ng Panginoon ang mga parusa na yan kung ang Diyos ay laging nagagalang at nalulugod sa puso ng bawat mga lingkod ng Diyos. May mga lesson na dapat nating pag-aralan sa Book of Isaiah na ating minimeditate ngayong umaga. Lesson from the Book of Isaiah. Number 1, trusting in God's promises. Kailangan ang pagtitiwala, paglalagak ng pagtitiwala sa lahat ng promesa ng Panginoon. Thousands of promises of God na inaalay sa atin. Kailangan lang patuloy tayong magtiwala. Do not lose hope. Katulad ng small number sa panahon ni Isaiah. Kaya gusto ng Panginoon laging umasa sa Diyos at magtiwala sa Diyos. At patuloy na pagtiwalaan ang lahat ng pangako ng Diyos. Sinabi ng Panginoon sa Book of Jeremiah,
chapter 17, verse 7 to 8. Sabi dito ng Panginoon, verse 7, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang taginit. Sapagkat mga malaking luntian ang mga daong ito, kahit di ulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumuno. Ito ay hinahalintulad sa atin, na kung tayo ay patuloy na mananalig sa Diyos, pagpapalain tayo dahil umaasa tayo sa Kanya. Ang halamang nakatanim sa tabi ng batisan, tayo po yan. Tayo po nakatanim ng malalim doon sa Espiritu ng Panginoon. Sa tubig, tanda ng Espiritu, symbolizing of the Holy Spirit, hindi tayo manganganib kahit nasa taginit, kahit dumating pa ang napakaraming trials, kahit dumating pa ang napakaraming pagsubok, mananatili tayong magbihan. Mananatili tayo nakangiti sa gitna ng mga pagsubok. Amen? Ngumiti nga po tayo sa ating mga katabi. Ipakita natin kung gaano tayo pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya talagang lahat tayo, ang dahon natin ay mananatiling luntian, berdeng-berde. Kahit marami tayong dinadaanan, sino ba sa atin ang hindi dumaraan sa mga pagsubok? Sino ba rito ang walang problema? Lahat tayo may problema. Lahat tayo dumaraan sa pagsubok. Pero patuloy tayo nagpapakatatag. Patuloy tayong umaasa sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos na kahit may mga pagsubok, nandiyan ang Diyos para tulungan tayo. God said, Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Kaya kahit anumang problema, hindi tayo iiwanan at pababayaan ng Diyos. Yan ang Diyos. Kahit patuloy pa rin tayong mamumunga sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Marami tayong pagsubok na dinadaanan at dito, pinatatatag tayo, patuloy pa rin tayong umaasa sa Diyos. Patuloy pa rin tayong magtitiwala sa Diyos dahil maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Napakasarap po. Kaya maraming lingkod ng Diyos na nananalig kahit si Job, isang example si Job, na kahit maraming pagsubok ang kanyang pamilya, pero doon sa pinakahuling talata ng aklat ni Job, sa chapter 42, naranasan niya ang patuloy na pagpapala ng Diyos. Kaya naging maligaya siya. Kahit marami siyang hirap nung una, pero doon sa kahulugan, dahil nagtiwala siya, umasa sa Diyos. Hindi siya nag-shake doon sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Na ang kanyang mga anak, lagi niyang sinasabi sa Panginoon, lagi niyang dinideclare ang pagpapala ng kanyang mga anak. At talagang kung ano man ang nangyari, talagang nawala lahat, pati ang kanyang mga ari-arian, lahat ng mga alaga niyang mga hayop nagkamatay, ang kanyang mga anak namatay, pero pinalitan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, double fold ng lahat ng ari-arian. Kaya yung mga anak niya, may 10 anak siya, lahat yun, mas pinaganda ng Diyos. Doble ang ganda. Maganda na yung mga anak niya, gwapo ang mga anak niya, mas pinaganda at pinagawa po ng Panginoon doon sa kahulugan. Kaya napakabuti ng Diyos. Yung Diyos, ang Diyos na mapagtitiwalaan, ang Diyos na laging maasahan sa lahat ng oras. Kaya kailangan lang tayo umasa. Ang umaasa sa Diyos, sabi ng Panginoon na parito siya upang bigyan tayo ng buhay. Ano yung dalawang bagay? Buhay na ganap at kasiyasiya. Yan ang gusto ng Panginoon. Maranasan kaya nga ang Diyos. Pagtiwala natin lahat ng pangako ng Diyos ay tapat. Magdidependihan ang lahat ng pangako ng Diyos dahil ang Diyos ang napakabuting Diyos. God will not abandon His people. Dahil nga, yan ang pangako ng Diyos. Deuteronomy chapter 31 verse 8 and Hebrews 13:5. Talagang ang Diyos ang hindi magpapabaya sa atin. Nagpabaya po ba ang Diyos sa atin? Mas pinataba tayo. Kahit medyo tumatanda tayo,
Ako ngayon, 62. 62 years old. Na sabi ko, maligaya ako naglilingkod sa Panginoon. Marami pong trials, marami pong pagsubok, pero naandyan ang Diyos na inaasahan natin at tinagtitiwalaan at hindi nagpabaya ang Diyos. For my almost, dahil nung nakakilala ko 1994, ngayon, 2025, almost 31 years. Pero ang Diyos hindi nagpabaya. Nung makilala ko siya noon, hanggang sa ngayon, ang sarap dahil pinagtitiwalaan natin ang Diyos na buhay na hindi nagpabaya kay naman. All sins will be judged, but that redemption is assured. Talagang sigurado ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Malapit na po dumating ang Panginoon. Malapit na. Kaya nga huwag na nating pabayaan, huwag na tayong bibitaw. Ang dami-daming ginagawa ang Diyos. Kahit na meron tayong mga pagsubok sa ating buhay, pero ang Diyos ay hindi nagpabaya sa bawat isa sa atin. Messiah, ang ating Panginoon, the promised Redeemer given to us, Jesus Christ, the Lamb of God to be slain. Nakita natin 2,000 years ago, namatay ang Diyos para sa ating kaligtasan. Jesus will return to bring us to eternity. Lahat tayo ay talagang babalikan ng Diyos through eternity. Lahat, kaya manabik tayo habang tayo ay narito sa lupa. Sabi ng Panginoon, Colossians 4:2, set our mind on things above. Yan ang pangako ng Diyos. Tayo ay makakapiling niya panghabang panahon. Dito, pansamantala lang tayo. Pero ang permanent place natin ay sa langit para makahulayo ang Diyos araw-araw. Gusto ng Panginoon, ma-practice na natin dito araw-araw. Na laging kapiling ang Diyos. Kahit wala tayo sa church, tayo ay nasa atin. Tayo kasi ang church. Tayo ang mismong kaulayo ng Diyos. Dapat lagi natin pinipelosip ang Diyos, ang presensya ng Diyos sa buhay natin para lagi natin maranasan. Laging maligaya, masarap ang lagi natin kausap ang Diyos. Lagi natin siya kapelosip. Kaya sabi ng Revelation, chapter 3, verse 20, kailangan lagi tayong makinakaupo ang Diyos. Lagi natin kumakain sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ang lagi natin kausap sa araw-araw. We sit beside God. Yan ang Diyos na gusto ng Panginoon, na laging papasukin sa ating puso ang Panginoon. Laging gusto ng Panginoon kaulayan natin siya para patuloy na maranasan ang kanyang presensya, ang kanyang magawa. Siya ang gumagawa sa atin. Kaya nga napakasarap, kung lagi natin ka-fellowship ang Diyos, siya yung gagawa sa buhay natin. Tayo lang ay nagpa-participate dun sa pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Number 2, looking unto Jesus as the author and the finisher of our faith. Gusto ng Panginoon, siya lang ang ating pinupukusan sa araw-araw. Siya lang ang sentro ng ating buhay. Kaya tayo, matatapos natin ang ating mga takbuhin kung tayo ay nananalig lang, nagtitiwala ng ating buhay at umaasa sa Kanya. Sabi ko ng Hebrews 12:2, Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. The Christian life involves hard work. Kaya, kahit tayo nakatingin sa Panginoon araw-araw, yung pagka-Christian natin, ang buhay Christian natin, ay nakapanood ang maraming hirap. Kaya nung makilala natin ang Diyos, na parang paisi-isi lang, pero pag tayo ay tunay na Kristiyano, marami tayong mga hinaharap, mga pagsubok, mga problema, pero kailangan natin maging masipag. Kailangan natin hardworking na Kristiyano, na kailangan lagi tayong matuto. Kasi gusto ko nung pataas ng pataas yung level ng ating spirituality. Kaya yung pundasyon
na kailangan nating gawin, kailangan natin, kaya nga tayo pinagdadalo ng Diyos, hindi lang every Sunday. Sa lahat ng gawain, may Bible study tayo. May prayer meeting tayo every Friday. At yung iba-iba pang pinagagawa ng Diyos sa araw-araw sa ating tahanan, gusto ng Panginoon, sipagan natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, yung laging pakikinig sa Panginoon. Kaya nga tayo pinagdadalo. Every Sunday, iba yung message. Gusto ng Panginoon, maintindihan natin na kailangan natin magsipag. Kailangan natin hard work sa isang Kristiyano. Kailangan gusto niya, mag-founded tayo, na kahit maraming hirap, pare-pareho tayong tatatag at magbibigay ng tagumpay ang Diyos at pagpapala sa lahat ng masipag na lingkod ng Diyos. Kung hindi magiging maganda ang praise and worship kung hindi ginagamitan ng hard work. Amen? Kung hindi nagpa-practice, kaya sasabihin ko lang, hindi lang para itaas yung aking anak, si Dave, yung matutong mag-keyboard. Halos araw-araw, tahulayaw niya keyboard. Meron siyang binibigay ng oras, 4 na oras every day sa pag-aaral ng keyboard. Talagang dinidibdib niya. Parang ganoon din sa Christian life. Kailangan ang Christian ay hindi isang pera. Hindi po yung Christian natin parang easy-go-lucky. Ang Christian life, totoong may laban. Kaya marami nang bumabaksak. Marami ng Kristiyanong hindi na sumasamba, hindi na nag-worship sa Panginoon, hindi na dumadalo. Marami po. Marami na ang nawawala sa paglilingkod, kahit mga evangelist pa yan, pastor, yung kahit nasa quadroad ministry, nawawala sa paglilingkod. Kailangan looking unto Jesus. May example nga po ako. May isang pastor na kasama ko sa ibang lugar po ito. Nawala na siya sa paglilingkod. Alam niyo, ginagawa niya? Lagi nasa sa Robinson. Nagbibingo. Pastor po yun. Lagi siya nagbibingo. Kaya dumaan siya doon sa lugar na aking yung Bible school na aking sa Bacolod. At yung pastor na yun, doon din galingan dati, graduate po yun. Sabi niya, sinabihan siya ng Panginoon, kung ako ba dumating ngayon, maliligtas ka? Ay, hindi po. Dahil nasa bingguhan ako. Kailangan, sabi ng Panginoon sa kanya, umuwi ka na at magbalik ka sa akin. Magbalik ka na sa bahay mo. Kaya ngayon naglilingkod siya, patuloy na nagpapastor. Pero dati nawalay, nagbibingo na lang. Kaya nangyari po, ngayon patuloy na naglilingkod sa Panginoon at dahil pinausap siya ng Diyos, sabi niya, dahil nga siya magliligtas sa atin, tagatapos ng ating panampalataya. Kaya nga doon sa pastor, ngayon, isang aral yun, marami ang bumibitaw, kaya dapat ang Kristiyano hindi dapat bumitaw. Parang kanta, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Kahit maraming hirap, kahit maraming pagsubok, dahil nga tayo ay kailangan laging nakatingin sa Panginoon. It requires us to give up whatever endangers our relationship with God, to run patiently, and to struggle against sin with the power of the Holy Spirit. It requires us to give up whatever endanger our relationship. Ano man yung nagbibigay delikado, risk sa ating relationship sa Panginoon, kailangan i-give up natin. Minsan, tinatamad tayong alisin ang lahat ng ito. Dahil kung tayo masipag, tayo patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Diyos,
sabi ng Panginoon, siya ang magbibigay. Sabi niya, hindi nasasayang ang lahat ng ating pagpapagal. 1 Corinthians 15:58. Kaya napakahalaga, with the power of the Holy Spirit, ang Holy Spirit kasama natin araw-araw. Siya ang nag-guide sa atin. Sa panahon ni Apostle Paul, ang guidance sa Holy Spirit nararanasan niya. Ganun din sa atin ngayon. Pangatlo, to live this life effectively, we must keep our eyes on Jesus. We stumble when we look away from Him and at ourselves on the circumstances surrounding us. Huwag tayong titingin sa ating paligid, nakapokus lang sa Diyos. Parang kay Peter, kaya siya lumubog. Nakakalakad na siya, lumubog siya dahil natakot siya sa kanyang nakakita sa paligid. Marami tayong naapektuhan tayo, yung mga balita sa mundo, sa mga TV, sa radyo. Minsan nakapagbibigay ng panghihina kung tayo ay laging nakatingin sa surroundings natin. Ayaw ng Diyos yan. Laging gusto ng Panginoon, fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. We are running Christ's race, not our own. Hindi po takbo natin ito. Takbuhin po ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung pahiram na buhay, merong nakalaan na tungkulin. Doon sa takbuhin, meron tayo. Kaya lahat tayo may kanya-kanyang takbuhin. Pero sabi niya, kailangan tumakbo tayo ng sigurado. Tumakbo tayo ng concentrate doon sa pinagagawa ng Diyos. Hindi yung pinagagawa ng sarili natin. Hindi tayo mag-decide kung anong gagawin natin. Ang Diyos ang bahalang mag-decide kung ano ang pinagagawa at yun ang tinatapos natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. We must always keep Him in sight. Kailangan talaga focus on Jesus. Not focusing on the problem, not focusing doon sa mga katabi natin, not focusing doon sa mga naninira sa atin, not focusing doon sa mga problema meron tayo. Dahil dumadaan na tayo sa ating mga takbuhin na ito, malapit na po tayo tuloy ng Diyos. Malapit na tayong balikan ng Diyos. Ang kailangan lang magpakatatag tayo. Laging tumingin sa Panginoon na sentro ng ating mga buhay. Pangatlo po, take the full armor of God. Napakaraming armor o mga kalasag ng Panginoon o sa buhay natin o weapon, kasangkapan, sandata na kailangan suot natin. Number 1, sabi ng Ephesians 6:14, ito po yung sinturon. Kaya dapat yung ating mga belt, siya yung nagbibigay ng kalakasan sa buhay natin. Kaya maging handa, gawin niyo yung bigkis ng katotohanan. Yun ang maging bigkis, yung salita ng Diyos, the word of truth. Kaya nga sabi ng John 8:32, if we know the truth, and the truth will set us free. Kaya nga tayo, ini-equip, tinuturuan sa bawat Bible study, sa ating pag-aaral. Kaya nag-aaral kami sa elders every Monday. May kanya-kanya kaming mga word na dapat ituro. Talagang kahit na edad na, tinuturuan pa rin maging hawakan ng salita ng Diyos. Ibigkis sa katotohanan. Kaya ayaw ng Diyos na ang sinturon natin ay sira, maluwag. Kailangan ibigkis ng maayos para hindi lumakay tiyan. Kasi pag maluwag ang sinturon, lalakay tiyan. Nakaganon. Laging laylay. Kaya nga, pwede mo matanggal ang pantalon kung walang nakabigkis na sinturon. Kaya gusto ng Panginoon, maging handa na laging tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng John 14:6, Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Yan talaga ang mahalaga na kung ibibigkis natin ang katotohanan sa ating buhay, kaya nasa gitna
Ibig sabihin, siya ang maging sentro ng buhay natin. Yung katotohanan. Kaya nasa gitna yan. The center of our life. Kaya binigay sa atin yan. Pangalawa, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Alam natin tayo ay righteous because of the righteousness of Jesus. 2 Corinthians 5:21. Lahat tayo ay talagang, yun yung balutin natin, na tayo ay lingkod ng Diyos, tayo ay matuwid dahil nga sa kabutihan ng Diyos. Kaya dapat alam natin yung panghawakan, ang katwiran na meron ang Diyos, na dapat yun din ang ating katwiran. Verse 15, at isuot ninyo ang pangyapat na pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya nga lahat tayo, bakit kailangan isuot yung pangyapat? Yung ating sandals, the shoes of the gospel of Jesus. Kailangan gusto ng Panginoon, lagi tayong handa in season and out of season, always you're ready to share the word of God. Kaya nga tayo, gusto ng Panginoon, laging pagtiwalaan ang kanyang mga promises. Looking unto Jesus, laging nakatingin sa Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Na kahit tayo ginagamit para to reconcile people to God, magagawa natin kung lagi tayong ready. In season and out of season, always prepared to share the word of God. Verse 16, ang kalasag ng pananalig kay Kristo. Taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Kaya nga sabi ng Romans 1:17, but the righteous shall live by faith. The righteous shall live by faith. Kaya yung ating panangga ng pananampalataya, yung ating paniniwala, kailangan ikamatayan na natin yung paniniwala na yan. Para patuloy tayong maging kagamit-gamit, yun ang dinulunod ng Diyos. Kaya nga lahat ng bagay, anong sandata para sa atin, hindi darating sa atin dahil tayo po ay sinusunod at dinagampanan ang sandata ng Panginoon. Dala-dala natin dahil tayo Kristiyano. Verse 17, helmet ng kaligtasan. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Verse 17, helmet ng kaligtasan. Ibig sabihin, laging isuot yung covering ng Panginoon sa ating mga ulo. Ibig sabihin, bakit nilagay ng Panginoon yung helmet sa ating kaligtasan? Para huwag tayong magyabang. Huwag tayong tumaas. Na kahit anuman yung ginagawa natin, nagtatagumpay tayo, na-accomplish natin yung pinagagawa ng Diyos, hindi lalaki ang ating mga ulo. Ang lalaki lang dapat puso. While we are serving God, dapat we have a big heart. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi competition. Hindi pagbibida kung ano yung mga nagagawa natin. Dahil kung tayo ay lagi isinasaulo yung lahat ng ginagawa natin, sigurado magkakasakit tayo ng hydrocephalus. Hindi kaya isuot yung helmet. Puputok yun. Nakita na ba kay hydrocephalus? Dahil kapag nagtagumpay, laki ng ulo, biyaya ba, ayaw ng Diyos yun. Kailangan lumaki puso. Kaya nga ang sarap sa paglilingkod, kasama ang pamilya, kasama ang asawa. Ang sarap nun. May kapartner tayo. Ang asawa natin ay ang Diyos na buhay. God is our groom. Amen? And we are the bride of Christ. Kaya tayo, kaisa ng Panginoon, anumang accomplishment natin, ang helmet natin ay laging nakasuot para hindi tayo tumaas ng ating mga sarili. Ang tabak na kaloob ng Espiritu, the sword of the Spirit, napakahalaga yan. The sword of the Spirit, yan ang pahanggan natin. Ilalaban natin. May panglaban tayo. Yun yung salita ng Diyos. Kaya kailangan, yung mga salita ng Diyos,
From Genesis to Revelation, mahalaga. Hindi naman lahat makakaya nating i-memorize yan. Pero kailangan natin yung mahalagang talata sa Biblia, kailangan i-meditate natin. Para patuloy na magamit ito sa ating paglalakad, sa ating paglalakbay, pansamantala dito sa mundo nito. Sabi po sa verse 18, ang lahat ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsama. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya lagi kayong maging handa, patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kaya hindi rin po pansarili. Kaya lahat ng mga armor ng Panginoon na isusot natin, kailangan hindi pang sarili lang. Ang iniisip natin para sa mga hinirang ng Diyos, sa ating mga kapatid. Mahalin natin ang ating mga kapatid. Pray for them. Bless them sa araw-araw. Yung lahat ng pamilya ng Glorious Covenant Ministry, alagaan natin sa panalangin. Amen? Kasi minsan nakakalimot tayo. Minsan tumataas tayo. Kaya gusto ng Panginoon, lagi tayong nakatapak ang ating mga sarili, ang ating mga paa, lagi sa lupa. Dahil tayo nasa lupa, wala pa tayo sa langit. Dito pa lang, pinahanda na tayo, patuloy na maingatan ng ating mga kapatid. Excuse me. Patuloy maging masipag sa pananalangin sa bawat isa. Hallelujah. Ilagay ng Panginoon sa puso natin, kahit mahirap tandaan, pero sa tagalan natin, ako nga, hindi pa gano'ng katagalan, Diyos sa Glorious. Pero, talagang pinatry ko, na matandaan ng lahat ng kapatiran sa iba't ibang lugar. Ang sarap ng manalangin. Kasi kung tayo nagpe-pray for blessing sa mga kapatid, sa atin po babalik lahat yan. Amen? Amen? Pag-pray po natin ang ating mga kapatid. Lalo na yung mga nanalayo, nawawala, matagal na natin inahan yung iba, pero patuloy, na kailangan ipanalangin natin mga kapatid natin. Yun natin sa ating kanan, sa ating kaliwa, nakaupo ngayon. Promise niyo po sa Panginoon, I will pray for you. I will pray for you. Pakisabi niyo nga po, I will pray for you. Pag-pray kita, kapatid, sabihin niyo nga sa katabi niyo, mahal kita, kapatid. Kaya patuloy kita iingatan sa aking pananalangin. Amen. Para sa ating panguli, sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 1 to 12. Ito, tatlong parte po ito na pinapaingatan ng Diyos sa buhay natin. Ito bilang magulang at mga anak. May pangako ang Diyos. Sabi po sa verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Kasi nga, sa panahon ngayon, marami ng anak na lumalaban sa magulang. Minsan, mas mataas pa ang tinig ng bata, ng anak, kaysa sa magulang. Parang, lalo na pag nag-gadget. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa mundo. Kaya iyan ang pangako ng Diyos na kailangan talaga magiging maligaya at laging pinagpala ang mga anak kung gumagalang sa magulang. Ginagawa natin itong paggalang para sa Panginoon. Kaya ang Diyos ang magbe-bless sa pamilya natin
kung tayo ay patuloy na ginagalang ang Ama at Ina. Sabi sa verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Kaya ang magulang dapat merong alam sa salita ng Diyos. Dahil sabi ng Kawikaan 22:6, train your child where they should go. When they grow old, they will not depart from it. Meron naman akong may isang example sa magulang. Nagrereklamo, tumawag siya sa pastor, itong magulang na ito. Pastor, baka pwede niyo akong tulungan para sa aking anak. Ang anak ko, laging lumalaban kahit binibigay niya ang lahat ng gusto ng kanyang mga anak. Pinag-aaral, pero matigas ang ulo ng anak. Hanggang sa nakatapos ang pag-aaral, may anak niya, siya pa rin nag-aalaga ng anak niya. Kaya nga ano ba ang dapat kong gawin, napakatigas ang ulo. Sabi nga nung minsahero, pastor, hindi na natin kaya dahil nung maliit pa, hindi na-train ng tama. Pero pag-pray na lang, wala namang imposible sa Diyos. Kaya dapat turuan natin ang ating mga anak, bata pa lang, hubugin na sa aral ng Panginoon para patuloy na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang pamilya, yan ang gusto-gusto ng Panginoon, ang pamilya ng Diyos. Ang pamilya ng Diyos na dapat nagkakaroon ng unity sa pamilya ng Diyos. Ang isang kamukha nito, Lord's Covenant Ministry, ang mahalaga ang unity. Kaya nagtatagumpay. Kamukha ng ginawa na itong renewal of vows. Dahil nga may unity, yung mga namamahala, maganda kinalabasan. Naging matagumpay ang renewal of vows dahil nga yung pagkakaisa, sumusunod, talagang naiayos ng maganda ang isang event. Marami pa tayong hihintayin na magagandang event dito sa church bago matapos ang taon. Nag-umpisa pa lang tayo, pero marami nang nakaprepare para sa buong taon na ito. Kaya enjoy lang tayo, just always relax and enjoy the presence of the Lord. Pangalawa po, katuruan para sa mga alipin ng mga amo. Kapag tayo naglilingkod, nagiging trabahador, kailangan na laging lagay sa isip natin, naglilingkod tayo para sa Panginoon at hindi sa tao. Kaya lahat tayo dapat sa Lord, pero mahal natin ang mga tao dahil naglilingkod tayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, love God and love our neighbor as ourselves. Kaya tayo bilang alipin ng ating mga nasasakupan tayo ng mga may-ari, kailangan maging tapat tayo. May nakakakita man o wala sa ating ginagawa, patuloy na sa Diyos tayo naglilingkod para maging tapat at patuloy na pagpalain ang ating mga buhay. Amen. Ang Panginoon natin Panginoon. At yung sandata, huwag natin kalilimutan yung sandata. Lahat tayo. Ang sarap na no, naka-full gear tayo. Ang ganda siguro tingnan. Kung nakikita lang natin, kaharap tayo sa labi, naka-full gear. Grabe yung masasabi natin, palaban eh. Kasi kumpleto lahat yung kasangkapan natin. Kaya nga kay King David, halos hindi makalakad dahil naka-full gear siya. Pero iba naman ito. Ito ay spiritual. Bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon, sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya lahat tayo, kaya tayo matibay, kaya tayo malakas, dahil galing sa kanya yung lakas na ito. Isuotin niyo ang buong kasuot ng pandigma na kaloob ng Diyos upang mapagabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala na kadinimang umiiral sa sanlibutan ito. Sa mga buong spiritual, kasamaan sa ikapawid. Kaya hindi natin nakikita, pero tayo nakakaranas ng mga trials, mga pagsubok. Pero, dahil suot natin ang lahat ng kalasag, lahat ng yung katotohanan, yung belt of truth, lahat, yung pati prayer natin, pati yung ating pagsama sa Diyos. Kaya nga kailangan natin
natin, lagi tayong worshiper. Worshiper ang mga anak ng Diyos. Kaya nga maraming tinatalo sa panahon ng mga Israelita ng araw. Lagi nangunguna yung mga manunugtod at manunugtod. At lagi nagtatagumpay sa laban. Kaya nga sa Christian life, kapag tayo nagdi-devotion, umuwi tayo sa Diyos. Sumamba tayo sa Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. Ang gusto niya ay laging ang taong sumasamba. God is looking for a true worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Kaya napakalaga tayo ay patuloy sumamba sa Diyos habang suot natin ang armor ng Panginoon habang tayo lumalaban sa mundo ito at naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. The armor of God na kailangan suot natin because yung lahat ng weapon, no weapon formed against us shall prosper kung tayo po ay patuloy na magiging laging namumuhay na nagtitiwala sa promises ng Panginoon, laging nakatingin, nakapokus ang ating Panginoon sa Diyos. At ang pangatlo, kailangan lagi tayo laging ang kalasag ng Panginoon ay laging dala-dala natin para yung lahat ng weapon ito gagamitin natin kapag may mga pagsubok, lagi tayong hahawak sa salita ng Diyos. Amen.